Mga kwentong sumasa inyo, mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, ako si Rico. 40 taong gulang at nakatira dito sa Quezon City. Sumulat ako para ibahagi sa inyo ang isa sa kabanata ng buhay ko na hindi ko malilimutan. Nasa kolehiyo pa ako noon nang huling beses akong nagkaroon ng karelasyon. 1 taon lang ang itinagal ng relasyon namin ni Edel. Matapos niya akong iwan at ipagpalit sa ibang lalaki. Masakit pero wala naman akong nagawa kundi ang tanggapin na ayaw na niya sa katulad ko na hindi naman pinagpala pagdating sa itsura. Hindi ako gwapo at madalas pang tampulan ng tukso dahil sa itsura ko. Payat, maitim, at hindi rin katangkaran. Kaya siguro gano'n na lang ako kadaling ipagpalit sa iba. At dahil sa pangiiwan sa akin ni Edel, doon nag-umpisa na nagkaroon ako ng takot na magmahal at manligaw muli. Ewan ko ba, bigla na lang akong nawalan ng kumpiyansa sa sarili ko na siyang naging dahilan ng matagal na panahong pagkakabakante ng puso ko. Kaya kahit na nagkaroon na ako ng trabaho at umabot na sa edad na 30 noon, nanatili pa rin akong walang karelasyon. Hanggang sa nakilala ko si Mariel, kasamahan ko sa trabaho. Maganda si Mariel, matalino at mabait. Kaya naman hindi ko napigilan ang sarili ko na humanga at magkagusto sa kanya. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, bigla na lang akong nagkaroon ng lakas ng loob na ligawan siya dahil sa takot ko na maunahan pa ng iba. Kaya naman, wala akong araw na pinapalagpas, maiparamdam ko lang kay Mariel na sincero ako at seryoso sa panliligaw sa kanya. Nasaan na kaya si Mariel? Kanina pa ako naghihintay dito eh. 7 na ng umaga pero ba't di pa rin siya dumadaan dito sa kanto? Teka, parang si Mariel na yata yung paparating. Tama, si Mariel nga. Oo, mapagpabaw nga ulit baka nagamay usok na ako kakahintay sa kanya. Yan. Ayos na. Sakto, malapit na siya. Kinakabahan ako. Ayun na si Mariel. Hi Mariel. Good morning. Rico? Anong ginagawa mo dito? Ano kasi, nandito ako para sunduin ka. Ha? Sunduin ako? Bakit? Gano'n naman, di ba kapag nanliligaw, sinusundo yung babaeng gusto nila. Ay, naku, hindi na kailangan. Kaya ko ng sarili ko. Tsaka, hindi ako sanay nang may sumusundo sa akin eh. Hindi ako komportable. Sasakay na lang ako ng jeep. Magkita na lang tayo sa opisina. Ha? Sayang naman yung pinunta ko rito eh. Tsaka, baka mali ka. 7:00 na eh. Traffic na niyan sigurado. Tsaka punuan na yung mga jeep. Mahirapan ka sumakay. Samantalang, tula ko yung motor ko, di ba? Mabuti pa, makas ka na lang sa akin. Huwag kang mag-alala, maayos ako magpatakbo ng motor. Ligtas tayo makakarating sa opisina. Ay, naku, hindi na. Salamat na lang. Teka. Di ba ngayon yung presentation mo kay boss?
alam mo naman na ayaw nun nang nalilate eh. Sige ka, baka mapagalitan ka nun. Sige na, sumabay ka na lang sa akin pagpasok. Oo nga pala. May presentation nga pala ako ngayon. Hindi ko pa naman tapos yung report ko. O sige na nga. Sasabay na ako sa'yo. Yun, ayos. Pero, pwede bang sa katabing building mo na lang ako ibaba? Yung building na may restaurant sa baba. Bakit naman doon pa? Di ba nagmamadali ka? Ano kasi, bale, wag mo sanang masamain, Rico, ha? Pero ayokong may makakita sa atin na sabay tayong pumasok. Mahirap na, baka kung ano pang isipin ng mga katrabaho natin. Lo, bakit? Alam naman nila nanliligaw ako sa'yo, di ba? Oo, pero ayoko kasing napag-uusapan eh. Kaya sana kung okay lang sa'yo, sundin mo na lang ako. Pero kung ayaw mo, mas mabuti pang bumiyahe na lang ako mag-isa. Ay, hindi. Oo na, sige na. Kung anong gusto mo, susundin ka. Meron pa naman sana ako sorpresa para sa'yo eh. Sorpresa? May binili na rin ako helmet para sa'yo. Ha? Bumili ka ng helmet? Oo. Ayoko naman na iangkas ka gamit yung lumang helmet ko. Baka mamaya makabawas pa yun sa puntos ko sa'yo eh. Ganun ba? Sige, tara na. Umalis na tayo bago pa magbago ang isip ko. Sana magustuhan ni Mariel tong pagkain at bulaklak na binili ko para sa kanya. Sakto. Doon siya sa table niya. Mariel! Oh, Mariel! Rico, bakit? Anong kailangan mo? May kulang ba sa document sa mga pinapirmahan mo sa akin kanina? Ha? Wala naman. Bibigay ko lang sana sa itong bulaklak tsaka itong spaghetti na lagi mong binibili sa kantin. Ha? Bakit? Hindi naman ako nagpabili sa'yo ah. Di nga, pero naisip ko bigyan ka nito kasi balita ko napahanga mo raw si boss sa presentation mo kanini. Salamat. Pero, pwede ba Rico? Oras kasi ng trabaho, wag ka namang gumawa ng eksena dito sa loob ng opisina. Mariel, hindi naman ako gumagawa ng Alam mo naman na ayoko na pag-uusapan tayo, di ba? Talama ka mga chismoso-chismosa dito. Tsaka, diet ako, kaya ikaw na lang ang kumain yung mga binili mo. Tapos yung bulaklak, ibigay mo na lang dun kay Miss Dayan. Sakto, birthday niya ngayon. Lo, para sa'yo ito eh. Alam ko, pero ayoko ngang tanggapin yan. Kaya sana sundin mo na lang ako bago pa maubos ang pasensya ko. Sige, kang bahala. O siya na, dun ka na. Marami pa akong gagawin. Mariel! Mariel! Rico? Oh, ba't nandito ka pa? Di ba kanina ka pa lumabas ng opisina? Oo, pero hindi kasi ako mapalagay. Gusto sana kitang ihatid pa uwi sa inyo. Sakto, rush hour, traffic, tsaka mahirap pumanap ng masasakyan. Nako, hindi na kailangan. Sige na, pumayag ka na ang ihatid kita para naman makapagpahinga ka na maaga. Sigurado ako napagod ka kanina sa trabaho o gusto mo kumain na rin tayo sa labas para pag-uwi mo ng bahay. Di ba matutulog ka na lang? Pasensya na, Rico. Pero tatapatin na kita, ha? Hindi kasi talaga kita gusto. Lo, bakit naman? Meron ba akong nagawa na hindi mo nagustuhan? Kung dahil doon kanina sa pagbibigay ko ng bulaklak tsaka pagkain sa loob ng opisina, pasensya na. Pangako, hindi ko na inuulitin kung ayaw mo. Hindi naman dahil lang doon. O yan o. May pagkukulang ba ako sa'yo? Kung ano man yun, sabihin mo lang, handa akong gawin. Bibigay ko sa'yo sabot na makakaya ko. Rico, walang ganun. Walang kulang o mali sa'yo. Mabuti kang tao. Sadyang, hindi lang kita gusto. Hindi ikaw yung tipo ko. Bakit? Ano ba yung mga tipo mo? Ang gusto ko kasi sa mga lalaki yung matangkad, malaki-laki ang katawan, tapos gusto ko rin yung maputi at makisig ang tindig. Magaling magdamit at magdala ng sarili.
pasensya na ha. Hindi naman sa minamaliit kita pero kabaliktaran ka ng lahat ng sinabi ko. Pero iba-iba naman kasi ang mga tipo ng mga babae. Sadyang hindi ka lang pasok sa hinahanap ko. Ganun ba? Wala naman akong problema sa ugali mo eh. Lalo na't mabait ka, maalaga at sobrang ma-effort. Hindi nga lang sapat yon para magustuhan kita. Huwag kang mag-alala, Rico. Makakakilala ka rin ng babaeng para sa'yo. Yung babaeng suwak na suwak ka sa panlasa nila. Hayaan mo, ipagdarasal kita. Tony, aaminin ko na saktan ako sa pambabasted sa akin ni Mariel. Pero buong puso ko yung tinanggap dahil mahirap pilitin ang taong ayaw. Isa pa, hindi naman lahat ng taong mahal o gusto natin ay kaya tayong mahalin pabalik. Mula noon, imbis na magmukmok, itinuon ko na lang atensyon ko sa mga bagay na dapat kong baguhin, lalo na pagdating sa pisikal na aspeto. Nag-enroll ako sa gym para kahit papaano ay gumanda at magkalaman ang katawan ko. Bukod doon, naging banidoso rin ako at inumpisahan ko na mas ayusin ang pananamit ko para mas magmukha akong kaaya-aya at presentable sa paningin ng mga babae. Sa ganung paraan, umasa ako na meron ng babaeng magkakagusto sa akin. Pero sadya yatang hindi pumapabor sa akin ang tadhana. Dahil nananatiling mailap pa rin sa akin ang mga babaeng nililigawan ko. Ay, Tony, mukhang itinakda na yata ako na mag-isa. Tony, sa paglipas ng mga taon, wala pa rin akong nagiging karelasyon. Malungkot pero hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa na balang araw, magkakaroon din ako ng kapareha. Grabe, nakakaantok. Mukhang matumal yata yung mga nagpapagupit sa'yo ngayong araw, pre. Oo nga eh. Oh, bakit parang masaya ka pa? Di ba dapat malungkot ka? Tsaka kanina ko pa napapansin, mula nang dumating ako dito, wala ka nang ginawa kundi pumindot yun sa cellphone mo. Si Janine yung kausap ko. Gusto raw niya na magkita kami. Miss na raw niya ako. Huh? Janine? Eh di ba Donna yung pangalan ng girlfriend mo? Huwag mo sabihin sa akin na wala na kayo ni Donna. O hindi no, kami pa. Kayo pa? Oo. Uy, bakit may Janine ka pa? Alam mo naman ang pinagkakaguluhan ng mga babae yung tropa mo eh. Wait lang, kawawa naman sila. Kaya yun, diba? Napilitan ako na magkawang gawa. Pinagbibigyan ko lang sila para naman lumigaya ang kanilang mga buhay. Loko-loko. Masama yung ginagawa mo, tol. Nanluloko ka ng tao. Kawawa naman si Donna. Tagal-tagal nyo na pero humahanap ka pa rin ng iba. Shh! Ano ba? Pwede ba huwag ka maingay? O mamaya may makarinig sa'yo rito eh. Sumbong pa ako kay Donna. Eh, kasi naman pre, kakainis ka eh. Naawa ako kay Donna dahil dyan sa ginagawa mo. Paano na lang kapag nalaman niya? Bait-bait ang nobya mo tapos ginaganyan mo. Ano ka ba, hindi niya naman malalaman kung hindi mo isusumbong. Tsaka seryoso naman ako kay Donna. Itong si Janine kasi pampalipas oras ko lang to kapag abala si Donna sa trabaho. Ako, kahit na. Shh, tama na. Huwag na natin pag-usapan. Kunyari na lang wala kang alam. Pero pre, nakakapagtaka lang ah. Mga alin? Eh, huwag ka sana magagalit ah. Ano ba yun? Eh, alam mo naman na hindi naman tayo kagwapuan. Pero ano bang sikreto mo at mukhang lakas-lakas mo sa mga chicks? Samantalang ako, dami ko nang niligawan pero ulats pa rin. Gusto mo malaman yung totoo? Oo, syempre.
Pero pangako mo muna sa akin ha. Ano man nung mangyari, hindi mo ako isusumbong kay Donna. Ha? Oo naman, promise. Basta sabihin mo lang sa akin kung ano sikreto mo. Para naman magka-girlfriend na rin ako. Para pareho tayo masaya. Alam mo pre, simple lang naman ang sikreto ko kung bakit maraming babae na uhuhulog sa akin. Unang-una, dapat maligo ka araw-araw. Ano naman yun? Hindi, biro lang. Pero tol, kasama talaga yun. Dapat malinis tayo sa katawan. Kasi di ba mahirap naman na di na nga tayo pinagpala sa itsura tapos mukha pa tayong busabos. Sabagay. Pero seryoso pre. 3 lang naman ang ginagawa ko para magustuhan ako ng mga babae. Una, dapat marunong ka mambola. Kasi gustong-gusto ng mga babae pag pinupuri sila. Lalo na pagdating sa pananamit nila, sa makeup, o kaya sa buhok. Basta, dapat lagi mo iparamdam na siya lang ang pinakamaganda sa mata mo. At lahat ng gawin niya sa sarili niya, nakakahumaling para sa'yo. Parang ginagawa ko naman yun. Ano pa? Dapat pre, magmistulan kang knight in shining armor. Knight in shining armor. Ano ba? Teka. Ano ba tama doon? Di ko rin alam. Basta yun. Dapat lagi kang handa sa tuwing kailangan ka nila. Magbibigay ka rin ng oras at ipararamdam mong siya ang prioridad mo. Kumbaga, parang prinsesa. Dapat yun ang tingin mo sa kanila. Yung tipong handa natin bitawan ang lahat para sa kanila. Tumpa ka rin dyan, pre. Pero nagawa ko rin naman yan sa mga nililigawan ko nun kaso wala pa rin. Baka naman kasi hindi mo rin nagawa yung isa sa pinaka-importante. Ano ba yun? Dapat napapatawa mo ang babae. Marunong kang bumanat ng mga biro. Iba pa rin kasi talaga yung dating kapag napapatawa natin yung babae. Doon kasi tayo tumatatak sa kanila. Kaya nga may mga komedyante na hindi naman pinagpala yung itsura, di ba? Pero hindi nababakante sa nobya. Sabagay, may punto ka. Ay nako, maniwala ka sa akin kapag na-perfect mo yung mga kombinasyong yon, wala na. Ikaw naman ang hindi magkakanda-ugaga sa kung sino uunahin mo. Ay, sarap sana pakinggan ng mga sinabi mo, pre. Kaso, hirap gawin eh. Kung bigyan mo na lang kaya ako ng babae. Sigurado naman ako marami ka pang reservo dyan. Ano ba yung tipo mo? Gusto ko yung babaeng simple lang. Mabait, tsaka walang arte sa katawan. Tapos gusto ko rin yung maputi, mahaba ang buhok. Pero kung walang ganun, ayos lang din naman sa akin yung morena, maikli yung buhok. Kahit ano, basta mabait, yung hindi pala husga. Mukhang meron na ako naiisip na ipapakilala sa'yo. Sino? Si Annie, yung kaibigan ko. Taga kabilang bayan to. Nakilala ko lang din to sa sa internet. Nakita ko to sa personal. Maputi, haba yung buhok, tapos mabait, simple lang din. Sigurado ako swak na swak siya para sa'yo, pre. Sa palagay mo, magugustuhan kaya niya ako? Kung susundin mo yung mga sinabi ko sa'yo, hindi malabong magustuhan ka niya. Ano? Gusto mo, subukan kita ipakilala? Sige. Sige. Ito, ibibigay ko sa'yo yung cellphone number niya, tapos yung social media account niya para magkausap na kayo. Okay. Malay mo, di ba? Siya na pala yung babaeng matagal mo nang hinihintay. Sana nga, pre. Gusto ko na rin kasi talaga magkaroon ng nobi. At nang paramdaman ko naman na meron nagmamahal sa akin, kahit minsan lang sa buhay ko. Tony, nung araw din na yun ay agad akong nag-text at chat kay Annie. Habang naghihintay ng reply niya, tiningnan ko ang mga larawan niya sa kanyang social media account. At totoo nga ang sinasabi ni Chito. Maganda si Annie. Hanggang sa nag-reply si Annie sa text message ko at kasabay nun ay ang pagtanggap niya sa friend request ko. Tony, ang saya-saya ko nun dahil hindi ko akalain na papansinin ni Annie yung isang katulad ko. Yun nga lang parang ramdam ko na medyo mailap siya sa akin. Siguro dahil hindi nga ako kagwapuhan. Ganun pa man,
hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na magugustuhan niya rin ang tulad ko. Lalo na't lahat ng mga payo sa akin ni Chito, ginagawa ko na. Mabilis na lumipas ang 1 linggo mula nang magkausap kami ni Annie. At hindi ko ikakaila na sa bawat paglipas ng araw ay mas lalo akong nasasabik na makita siya. Kaya naman wala akong bukod tanging hiling sa kanya kundi ang bigyan niya ako ng pagkakataon na masilayan at makilala siya ng personal. 9:00 na pala ng umaga. Kaya hindi pa sumasagot sa mga text ko si Annie. Sa pagkakaalam ko, ganitong oras yung gising niya eh. Ano nangyari dun? Di bali, ako na lang muna tatawag sa kanya. Sana sagutin niya. Rico? Hello, Annie. Oh, bakit napatawag ka? Pasensya na. Nag-alala kasi ako dahil hindi ka sumasagot sa mga text tsaka chat ko sa iyo eh. Baka ako mamaya may nangyaring hindi maganda. Kagigising mo lang ba? Hindi naman. Kanina pa ako nakabangon. Nag-charge lang ako ng cellphone tsaka nagluluto ng almusal. Ganun ba? Di ba wala kang pasok ngayong araw? Oo, wala. Bakit? Gusto sana kitang ayain na kumain sa labas mamaya. Para naman makapagkita na rin tayo. Naku, Rico. Pasensya ka na ha. Marami kasi akong gagawin ngayong araw sa bahay eh. Maglalaba pa kasi ako tapos maglilinis pa ako ng kwarto ko. Kahit saglit lang. Pagkatapos namang gagawin mo. Huwag ka mag-alala, hindi naman tayo magtatagal eh. Kakain lang tayo tapos uuwi na. Sige na, umay ka na please. Hindi talaga pwede, Rico eh. Yun ba talaga ang dahilan kung bakit tayo makipagkita sa akin? Sa tuwing inaaya kasi kita, lagi ka may dahilan. Kaysa marami kang gagawin o di kaya may lakad ka. Yun totoo, hindi mo ba ako siniseryoso? Hindi naman sa ganun. Bakit pakiramdam ko wala ka naman bala kitain ako kahit kailan? Okay, sige, aminin ko na. Ang totoo kasi niyan, takot ako makipagkita sa'yo. Kasi bago pa lang tayo na magkakilala. Isa pa, hindi ako basta-basta nagtitiwala, no? Alam mo naman na sa panahon ngayon, maraming krimen yung mga nagaganap na may kinalaman dun sa mga nagkakakilala lang sa social media. Hindi naman ako masamang tao, Ani. Oo, aminado ako na mukhang hindi gagawa na maganda tong itsura ko pero mabuti akong tao. Kahit naitanong mo pa kay Chito, kung gusto mo para mapanatag ang loob mo, sasama ko si Chito. Balahin mo pa yung kaibigan mo? Oo, ganun na nga. Para lang matuloy na tayo. Total, nakita na naman kayo nun ni Chito at kilala nyo naman yung isa't isa. Siguro naman, hindi ka na matatakot na makipagkita sa akin. Kasama si Chito. Kasama si Chito. Okay, sige. Payag na ako kung ganun. Talaga? Oo. Ayos. Kailan ka pwede? Ngayong araw na lang kaya. Ngayon na? Sige, pero basta i-text mo lang ako kung nung oras tayo pwede magkita. Oo naman. Okay, sige. O siya, tatapusin ko na muna yung mga gagawin ko. Sige, walang problema. I-text na lang kita pag pwede na ako lumabas. Sige, salamat. See you. Wala nang atrasan to ha. O sige na, bye. Bye. Yun. Thank you Lord. Sa wakas magkikita na kami ni Annie. Teka, matawagan nga agad si Chito. Sigurado akong matutuwa rin yun. Nasaan na kaya si Chito? Sabi niya papunta na raw siya dito. Malapit pa naman na dumating si Annie. Si Chito tumatawag. Hello? Hello, pre. Oh, pre. Nasaan ka na? Nandito na ako kanina pa. Padating na rin si Annie. Pre, sorry. Bumalik ako ulit sa bahay eh. Ha? Bakit? Nagkaroon kasi ng problema, tumawag yung nanay ko. Nasira raw yung tubo ng tubig sa may kusina. Ayun, bumaha.
Naku, paano yan? Pasensya na mo, hindi na ako makakapunta dyan. Lo, baka hindi na tumuloy si Ani kapag nalaman niya na wala ka. Malapit naman na kamo siya, di ba? Di na atras yun. Tsaka, huwag ka mag-alala, ako na bahala kay Ani. Iti-text ko na lang siya. Sigurado ka? Oo, ako na bahala. Tuloy mo lang yan. O siya, sige na. At nagkakagulo na kami dito sa bahay. Ingat kayo ha, enjoy. Grabe, nabusog ako. Ikaw, Ani. Bakit pansin ko parang wala ka yata masyadong kinain? Hindi ka pa nasarapan sa mga in-order natin? Oo, masarap naman. Kaya lang parang wala lang akong gana. Ganun ba? Ani, gusto mo magkape muna tayo bago ka umuwi? Di ba nabanggit mo sa akin mahilig ka rin uminom ng kape? Naku, hindi na. Wag na. Baka baka mahirapan ako matulog mamayang gabi. Salamat na lang. Ganun ba? Sige, ikaw bahala. Rico, mauna na siguro ako. Oh, agad-agad? Parang hindi pa tayo nakakapag-usap ng maayos eh. Tahimik mo kasi kanina habang nasa restaurant tayo. Gusto ko na kasi magpahingi. Bakit? Masama ba pakiramdam mo? Liga, atid na kita. Hindi na. Kaya ko ng sarili ko. Ano kasi, Rico, wag ka sana magagalit Pero ang totoo kasi niyan, napilitan lang talaga ako nakausapin ka dahil kay Chito. Nakiusap kasi siya sa akin at nahiya akong tanggihan siya. At itong pagsama ko sa'yo ngayon, pumayag lang ako dahil akala ko kasama natin si Chito. Siya pa naman yung gusto kong makita. Teka, ibig mo sabihin, ayaw mo talaga sa akin? Parang ganun na nga. At si Chito, si Chito yung gusto mo? Oo, matagal ko na siyang gusto. Kaya lang may girlfriend siya kaya hindi ko magawang umamin sa kanya. Pasensya ka na ha. Ayos lang. Naintindihan ko. Rico. Total nagkaalaman na tayo. Sasagarin ko na ha. Anong ibig mo sabihin? Bali, naisip ko kasi na baka pwede mo akong tulungan. Tulungan saan? Tulungan mo naman akong mapalapit kay Chito. Alam ko kasi matalik kayong magkaibigan. Kaya ikaw lang yung pwedeng makatulong sa akin. Gusto kong mapansin niya ako. Gusto kong makita niya na kaya kong higitan yung girlfriend niya. Ani, teka lang nakakabigla naman yung mga sinasabi mo. Hinay-hinay lang sana. Huwag kang mag-alala. May kapalit naman yung pagtulong mo sa akin. Pwede kitang hanapan ng babae para sa'yo. Marami akong kaibigan. May naisip na nga ako ipakilala sa'yo Sigurado ako magkakasundo kayo. Basta tulungan mo lang ako kay Chito. Sige no. Pahit ka ba sa kasunduan natin? Pag-iisipan ko. Pag-isipan mo na ngayon bago tayo magsiuwian. Sige na naman. Oo na, sige na. Payag ka na? Oo na. May magagawa pa ba ako? Di naman ako yung gusto mo. Pero bilang ganti sa pakikipagkaibigan mo pa rin sa akin, sige, tutulungan kita. Hindi ko nga lang mapapangako sa'yo na magiging kayo ni Chito Kasi kahit anong gawin mong pagpapapansin, kung ayaw talaga sa'yo ng tao, wala rin mangyayari. Tony, ang sakit nung ipinagtapat sa akin ni Annie. Pero anong magagawa ko kung hindi naman talaga akong gusto niya, di ba? Mahirap naman na ipagpilitan ng sarili. Siguradong masasayang lang ang oras at effort ko sa kanya. Ganun pa man, katulad ng napag-usapan, tinulungan ko pa rin siya kay Chito. Ako naman, imbes na magmukmok, naisipan ko na mag-message at magpadala ng friend request sa iba't ibang mga babae sa social media. Nagbabaka sakali kasi ako na baka sa ganung paraan, mahanap ko rin ng babaeng para sa akin. Laking gulat ko na lang na isang maganda, maputi at sexing babae
ang agad na nag-reply at nag-accept ng friend request ko. Si Sunshine. Agad kong tinawagan at niyaya na mag-video call si Sunshine. At nang makita ko siya at makausap, hindi ako makapagsalita. Halos matulala na lang ako sa taglay niyang kagandahan. Mula noon, naging madalas na ang pag-uusap namin ni Sunshine. At aaminin ko sa inyo, iba ang saya ko kapag magkausap kami. Pakiramdam ko para akong nasa alapaap kapag nakikita at naririnig ko ang boses niya. Bagay na bukod tanging sa kanya ko lang naramdaman. Tony, lumipas sa mga linggo ay nagpatuloy lang ang komunikasyon namin ni Sunshine. Yun nga lang hindi pa kami nagkikita na dalawa dahil may kalayuan ang probinsya niya at pareho rin kaming abala sa kanya-kanya naming trabaho. Hanggang sa hindi ko namalayan, tuluyan na pala akong humahanga at nahuhulog kay Sunshine. Bukod kasi sa taglay niyang ganda at bait, maalalahanin din siya, simple, walang arte sa katawan, at napakasarap kausap si Sunshine. Sa pakiwari ko nga, mahal ko na siya agad. Sa totoo lang, gusto ko na siyang ligawan pero nag-aalangan ako na ipagtapat sa kanyang nararamdaman ko dahil baka iwasan niya lang ako at hindi rin niya ako magustuhan dahil sa itsura ko. Pero bahala na. Naglakas loob na rin akong magtapat at manligaw kay Sunshine. At Tony, hindi ako nabigo. Dahil maniwala man kayo o hindi, sinagot ako ni Sunshine. Sa wakas, may girlfriend na ako. O yan pare, tapos na, pogi ka na. Ayos. Ganda. Galing mo talagang gumupit, nakakapogi. Parang may magic. Sus, nang bola ka pa. Pero kahit anong pambobola mo, magbabayad ka pa rin. Wala nang libre-libre sa panahon ngayon. Oo na, ito na. Oh, keep the change. Naksaya mo na. May pa-keep the change ka pang nalalaman. 10 piso lang naman yung sukli mo. Buti nga may tip ko pa eh. Ito naman parang di ka kaibigan. Di mo man lang sinobrahan para pambili ng tinapay at soft drink. Oo na, oh. Ito pang 50 para manahimik ka na. Yan, ganyan dapat. Madali ka usap. Eh, syempre, pinapogi mo ko eh. Teka, mapagpa-picture nga. Oh. Bah, himala. May pag-picture ka na ngayon ha? Kailan ka pa natuto ng ganyan? Ano yan, ipopost mo sa social media? Tino, susend ko lang to sa isang tao. Isesend mo? Oo. Kanino? Huwag mo sabihin may shota ka na. Ba, syempre ako pa ba? Yan, sent na. Sana makita niya agad. Hindi nga. May girlfriend ka na, Rico. Seryoso ka? Sino? Weh, maniwala. Oo nga. Sus, Maria ka naman, parang napaka-imposible may pumatol sa akin eh. hindi naman sa ganun eh. Sino ba yung girlfriend mo? Kilala ko ba yan? Teka. Pre, sandali, matawag siya. Yun. Sagutin ko lang ha. Oh, sige. Hello? Hello, Rico? Sunshine, baby ko, napatawag ka. Sino ba naman ang hindi mapapatawag sa pinadala mong picture sa akin? Gwapo mo kasi dun eh. Talaga ba? Oo kaya. Salamat. Yung tropa ko yung gumpit sa akin si Chito. Yung inikwento ko sa'yo. Siya pala. Ay, nga pala. Natanggap mo na ba yung pinadala ko sa yung regalo? Oo. Kadarating lang ng delivery bago ako umalis papuntang barbershop. Grabe, kaganda ng mga t-shirt na binigay mo. Diya nga ako sa'yo, napagastos ka pa. Pero maraming salamat ha. Wala yun. Gusto lang talaga kitang sorpresahin. Nga pala, kumain ka na ba? Oo, kumain na ako. Mabuti naman. Huwag kang magpapagutom ha. Oo naman, ikaw rin ah. Ligawan mo rin yung sarili mo, lalo na di mo naman ako kasama. Kasi kung nandyan lang sana ako sa tabi mo. Opo. O siya, mamaya na lang ulit tayo mag-usap.
pupunta lang ako muna dun sa bahay ng kaibigan ko. Sabay daw kaming magpapamanicure eh. Okay, sige. Ingat ka ha. Opo, lalo ka na ha. I love you. Love you too. Bye. Bye. Wow! Totoo nga, may girlfriend ka na, Rico. Umamin ka nga. Ginayuma mo yun oh. Baka naman binayaran mo para magpanggap ng girlfriend mo. Sira. Kung naman gagawin yun. Eh paano mo naman nakilala yan? Ilang taon na ba siya? Tagasan? Tsaka, gano'n na kayo katagal? Maganda ba yon? Mabait? May pera ba? Dami mo naman tanong. Sa isa lang pre may nakalaban. Anong pangalan? Tagasan? Si Sunshine yun, taga Nueva Ecija. Nueva Ecija? Oh. Ang layo naman. Ano kayo nagkakilala? Sa internet, nag-add lang ako ng magagandang babae tapos siya lang yung bukod tangi na nag-accept sa akin. Nagkausap kami hanggang sa niligawan ko siya. Doon na nagsimula lahat. Totoo niyan, 1 buwan na kami. 1 buwan na kami masaya. Ayos ah. Tsaka bakit ngayon mo lang kinuwento yan sa akin? Kung di pa ako magtatanong, hindi mo sasabihin. Siyempre, 1 buwan pa lang kami. Marami pang pwedeng mangyari. Mahirap na baka mausog pa. Sabagay. Ano bang itsura nung Sunshine mo na yan? Teka, pakita ko sa'yo yung mga pictures niya sa social media account niya. Sige nga, patingin. Tingin. Teka, ito. Pre, oh. Aba, Pat, maganda nga ah. Pistahin to ah. Tsaka maputi. Mahaba yung buhok. Saktong-sakto sa tipo mo ah. Ano, seryoso na ba yan? Oo nga. Siya ba to? Oo. Tingin nga ulit. Tingin nga ng buong account. Oo, gantingin ko lang. Baka matipuan mo pa eh. Teka lang pre. Bakit kakaunti lang yung mga friends nito? Wala pang 100 no? Di ba karaniwan sa mga magaganda umaabot ng mahigit 500 o kaya libo-libo pa yung mga friends niya o kaya followers? Ito konti oh. Talaga ba? Ano? Privado kasi siyang tao kaya ganyan. Di naman porke maganda, pangangalandakan na yung mukha sa internet. Naku pre. Baka mamaya poser lang tong girlfriend mo ha? Poser? Oo, yung nagpapanggap na ibang tao, kukuha ng magagandang litrato ng isang babae. Tapos, yun yung i-upload na kunwari sila yun. Ako, daming ganun. Tsaka, sa nakikita ko sa account nung Sunshine na yan, di malabong poser yan. Uy, di ah. Bakit sigurado ka ba? Maraming mga nanloloko sa internet. Pre, di naman ganun si Sunshine. Gano'n ka kasigurado? Tsaka yung ganito kagandang babae, tapos ikaw? Parang imposible naman yata. Na ano? Pumatol sa akin? Hindi naman sa ganun, pre. Parang yun yung gusto mo tumbukin eh. Pero huwag ka mag-alala. Kung iniisip mo na poser si Sunshine, kakamali ka. Nagka-video call nga kaming dalawa eh. Siya talaga yung nasa picture na yan, maniwala sa akin. Nakausap mo na siya, nakita mo na yung mukha niya. Oo nga. Tapos ganyan talaga itsura niya. Ay, kulit mo. Mabuti naman kung ganun. Ang sa akin lang, pre, diba, mainam na yung sigurado. Tsaka, naglipa na yung mga taong manloloko ngayon. Ginagamit pa yung internet para manloko. Manghuhutot ng pera mula sa ibang tao. Mga scammer, gano'n. Lalong hindi kanya si Sunshine. Katunayan, kabaliktaran nga siya eh. Siya pa yung nagpapadala at nagbibigay sa akin ng kung ano-ano eh. Paniwala ka naman. Malay mo, ganun yung taktika niya. Sa una lang siya ganyan. Kalaunan, kapag hulog na hulog ka na sa kanya, siya naman yung hihingi sa'yo ng kung ano-ano. Nako, hirap yan, pre. Uy, di ganun si Sunshine ah. Gano'n ka kasigurado? Ha? Bago pa lang naman kayo magkakilala. Hindi ko lang may paliwanag sa'yo pero, pre, kahit na bago pa lang kami magkakilala, ramdam ko na yung totoo yung pagmamahal niya sa akin eh. Isa pa, alam ko naman kung anong ginagawa ko. Kahit pa paano, ramdam ko rin naman kung ano yung totoo sa hindi. Sa ngayon, masaya ako na nakilala ko si Sunshine. Siya lang yung bukod tanging tanggap ako sa kung ano itsura ko at kung sino ako. Kaya sino ako para pag-isipan siya ng masama? Ako nga yung mas nakikinabang sa aming dalawa. Tony, mula nang makilala ko si Sunshine, ni minsan na hindi pumasok sa isip ko na baka niloloko niya lang ako. Pero sa isang banda,
Posible rin naman yung mga sinasabi ni Chito, lalo na't 1 buwan pa lang naman kaming magkarelasyon at hindi pa nagkikita ng personal. Ilang beses ko na rin naman naniyaya si Sunshine na magkita kami, pero laging hindi nagtutugma ang oras namin dahil sa trabaho. Masyado kasing abala si Sunshine sa trabaho at meron pa siyang maliit na negosyong flower shop. At kapag handa naman na siyang makipagkita sa akin, ako naman ang magkakaroon ng problema sa oras dahil nagkakaroon ng mga biglaang trabaho. Dahil sa laging nauudlot naming pagkikita, hindi maiwasan ni Chito na maghinala kay Sunshine. Na kesyo baka raw, kaya ayaw nito makipagkita ay baka may itinatago raw ito na hindi ko magugustuhan. Pero ayoko nang pansinin ang mga sinasabi sa akin ni Chito dahil ayokong mag-isip ng hindi maganda sa nobya ko. Lalo na't kay Sunshine ko lang unang naramdaman ang tunay na saya at pagmamahal na hindi bumabase sa itsura o estado sa buhay. Tony, nang sumapit na ang aming 2 buwan ni Sunshine, nagkasundo na kaming magkita. Gamit ang motorsiklo ko, nagmaneho ako ng ilang oras patungo sa Nueva Ecija. Aaminin ko habang papalapit ako sa aking destinasyon, magkahalong kaba, saya at pananabik ang nararamdaman ko. Hindi ako makapaniwala na makikita, mahahawakan at mayayakap ko na rin ang aking Sunshine. Grabe, dami ko nakain. Nga pala, gusto mo nood tayo sine? Ha? Sine. Manood tayo sine. Gusto mo? Ha? Gusto ang alin? Manood ng sine ka ako. Ayos ka lang? Ay, okay lang ako. Alam mo, kanina ko pa napapansin habang kumakain tayo, tahimik ka. May problema ba? Wala naman. Hindi ka pa masaya kasama ako? Masaya. Masaya ako. Bakit ganyan ka? Parang hindi ka yata masaya na nagkita tayo. Baka naman dismayado ka na ganito ang itsura ko sa personal. Mas malalaki siya sa picture. Hindi no. Wala akong iniisip na ganyan. Rico, masaya ako na nagkita na tayo ngayon ng personal. Sobrang saya. Oh, yun naman pala eh. Pero ba't ganyan ka? Tahimik mo eh. Unang dating mo, excited ka pero habang tumatagal, patamlay ka ng patamlay. Kasi bigla akong nakaramdam ng matinding takot. Ha? Takot? Bakit naman? Hindi naman ako masamang tao. Tsaka wala akong masamang intensyon sa'yo kung yun ang inaalala mo. Hindi. Hindi yon, Rico. Natatakot ako na baka mawala ka. Ha? Ako mawawala? Ba't naman ako mawawala? Kasi Rico, Oh, takot ako sa mga pwedeng mangyari kapag nalaman mo yung totoo. ha? Ano ba sinasabi mo? Rico, ano kasi, paano ba? Ano? Wala ka bang napapansin sa akin? Gaya ng? Sa itsura ko. Sa mukha ko, sa katawan ko, ganyan. Maganda ka. Napakaganda. Bukod doon, Bukod doon? tignan mo akong maigi. Sunshine, hindi kita maintindihan eh. Ba gusto mong makita ko? Maniwala ka sana pag sinabi kong gusto kita. Oo. Totoo ang lahat ng pinakita ko sa'yo. Matagal kong pinag-isipan kung sasabihin ko sa'yo yung totoo.
Dahil alam kong pwede kang magalit sa akin. Pero ayokong magsinungaling. Ayokong maging manloloko. Sunshine, bibi ko. Ano ba talaga yun? Alam mo, kinakabahan na ako sa sinasabi mo eh. Pawis na yung kilikili ko. Ano ba kasi yun? Sabihin mo na. Rico, hindi kasi ako... Hindi ka ano? Hindi ako tunay na babae. Ha? Ano ka mo? Hindi ako tunay na babae. Lo, tama ba narinig ko? Hindi ka tunay na babae? Oo. Ha? Hindi kita maintindihan eh. Hindi tunay na babae kasi dati kang lalaki. Tama ba? Oo, Rico. Pinanganak akong lalaki. Meron ako nung meron ka. Ano yun? Yung ano? Pero dati yun. Wala na ngayon. Lahat ng mga nakikita mo sa katawan ko ngayon, lahat ng to pinagawa ko na. Po, Diyos ko. Rico, patawarin mo ako kung hindi ko agad pinagtapat sa iyo yung totoo. Ngayon lang kasi ako naging masaya sa buong buhay ko mulat sa pool. Lumaki akong laging puno ng takot. Lungkot sa pangungutya ng ibang tao at ng pamilya ko. Ng sarili kong mga magulang. Di katiting na pagmamahal at suporta wala akong naramdaman mula sa kanila. Kaya nang nagkaroon ako ng magandang trabaho, pinili kong sundin ang totoong nilalaman ng puso ko at kung sino talaga ako. Kaso, akala ko kapag naging babae na ako, mararanasan ko na ang magmahal at mahalin. Pero lagi akong bigo. Lagi akong ginagamit lang ng mga lalaki. Yung mga lalaking ang ganda ng itsura sa panlabas pero mga hayop naman pala. Sunshine. Hanggang sa nakilala kita. Hindi ka gwapuhan, pero mabait. At hindi ko akalain na sa'yo ko mararamdaman ang saya na matagal ko nang hinahanap. Kaya patawarin mo sana ako kung tinago ko sa'yo yung totoo. Takot lang talaga ako na mawala ka sa akin eh. Rico, patawarin mo ako. Sunshine, huwag ka muna lumapit. Huwag mo kawakan. Pasensya na. Hindi pa tanggap ng utak ko yung mga narinig ko pero isa lang ang gusto kong gawin ngayon. At yun ay ang umalis. At hindi na bumalik pa rito kahit kailan. Rico, sorry. Please naman. Huwag naman ganito. Pangako, handa akong gawin ang lahat. Huwag mo lang akong iwan. Kahit ano pang gawin mo, hindi ko alam kung kaya ko pang mahalin yung isang sinungaling at mapagpanggap na katulad mo. Babaeng minahal ko, Sunshine. Tunay na babae. Hindi yung katulad mong nagpapanggap para lang makapanlinlang. Ayoko sa'yo. Kung ano ka man, ayoko makarelasyon ng isang katulad mo. Pakiusap, mahal na mahal kita. Huwag naman ganito. Huwag mo akong iwan. Nagmamakaawa ako Huwag mo ako sa'yo. sabigawa ka niya eh. Kinikilabutan ako sa'yo. Kahit anong paghingi ng tawad pa ang gawin mo. Ayaw na kitang painggan pa ha. Kaya bago pa dumampi tong kamao ko sa mukha mo, mabuti pa lumayo ka na sa akin. Bago pa magdilim ang paningin ko. Tony, mahirap at mabigat ang ginawa kong pakikipaghiwalay kay Sunshine. Pero hindi ko kasi talaga kayang tanggapin ang kanyang nakaraan, lalo na ang kanyang pagkatao. Pero sa isang banda, nakaramdam din ako ng matinding lungkot at awa kay Sunshine. Dahil pareho lang naman kami naghahanap ng pagmamahal. At kahit naman kasi ganun si Sunshine, siya pa rin ang bukod tanging nagturo sa akin na mahalin at tanggapin ang sarili ko. Tony, mula nang magkahiwalay kami, hindi ko na siya muling kinausap pa. Sa halip, sinubukan kong ituon na lang ang sarili ko sa pakikipagkilala sa iba't ibang babae.
Pero isang tao pa rin ang patuloy na hinahanap-hanap ng puso ko. Kaya isang araw, Sunshine? Sunshine? Sandali, andyan na. Rico, Sunshine? anong ginagawa mo dito? Pwede ba tayo mag-usap? Meron pa ba tayong dapat pag-usapan? Eh di ba, ayaw mo na akong makita. Sunshine, nandito ako para humingi ng tawad sa'yo, lalo na sa mga nasabi ko. Hindi ko naman sinasadya ang lahat ng yun eh. Nadala lang ako ng matinding emosyon. Siyempre nakakabigla yung pag-amin na ginawa mo, kaya patawad. Patawad sa mga masasakit na salitang nasabi ko. Okay lang yun. Tanggap ko naman lahat ng mga sinabi mo at normal lang naman na gano'n ang maging reaksyon mo dahil nagsinungaling ako sa'yo. Kaya kung yun lang ang inaalala mo at sinadya mo pa rito, okay na yun. Huwag mo nang isipin pa. Salamat kung ganun. Sige, ingat ka na lang sa biyahe mo pa uwi. Isasara ko na tong Pero pinto. hindi lang naman yun yung dahilan kung ba't ako pumunta rito eh. Anong ibig mong sabihin? Bukod sa paghingi ko sa'yo ng sorry, gusto ko lang din sabihin sa'yo na Na ano? na namimiss na kita. Ha? At mahal pa rin kita. Tama ba yung narinig ko? Oo, Sunshine. Mahal pa rin kita. Mahirap man paniwalaan pero yun ang totoo eh. Mula nang magkahiwalay tayo, doon ko lang mas napag-isip-isip kung gaano kakahalaga sa buhay ko. Sa totoo lang, nangunahan din kasi ako ng takot. Lalo na takot akong mahusgahan ng ibang tao. Pero napag-isip-isip ko, bakit ko nga ba iisipin pa yung mga sasabihin ng iba? Kung mas mahalaga naman yung pipiliin ko at kung saan ako mas magiging masaya. At sa piling mo yun, Sunshine. Kaya ito ako. Sana payagan mo ulit ako na pumasok sa buhay mo. Rico, sigurado ka ba? Tanggap mo ba ako kung ano ko? Isa kang tao, Sunshine. Hindi mahalaga kung ano ka dati. Ang mahalaga ay kung ano ka ngayon. Kaya sana pumayag ka magkabalikan tayo. At pangako, hinding-hindi na kita sasaktan pa. At poprotektahan kita sa lahat ng gustong manakit sa'yo. Tony, marami ang tutol at humusga sa aming relasyon ni Sunshine. Kabilang na doon ang pamilya ko na hindi matanggap ang ginawa kong desisyon. Pero ipinaglaban ko sa kanila ang pagmamahal ko kay Sunshine. Kalaunan, natanggap din naman nila. Lalo na nang makilala nila ng lubusan si Sunshine. Si Chito naman, full support lang sa aming pagmamahalan. Tony, sadyang ang mahiwaga ang pag-ibig. Dahil wala itong pinipiling itsura, estado sa buhay, at kasarian. Dahil ang mahalaga ay ang pagtanggap at totoong pagmamahal. Hanggang dito na lang at salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa puso, Rico. Sumasa puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso.